15 pulis ang nakaligtas sa pananambang sa Polomolok, South Cotabato. At pasintabi po sa mga nag-aalmusal, narereklamo ng mga residente ang masangsang na amoy matapos masira ang ilang nicho sa isang sementeryo sa Batangas City. Darito ang unang balita. Nagsagawa na ng disinfection at sanitation ng Batangas City Environment and Natural Resources sa isang sementeryo sa Barangay Sais. Dahil ito sa banta ng posibleng sakit mula sa masangsang na amoy na galing sa mga kumalat na buto matapos masira ang mga nicho. Ayon sa isang residente, hindi na nila maatima nakakasulasok na amoy. Nag-aalala na rin siya sa kalusugan ng kanyang pamilya. Ang pagsasara ng mga bintana at pagsusot na lang ng face mask na nagiging panangga nila sa amoy. Ayon sa City Engineering Office, may nakahandang relocation site para sa mga apektadong residente. May ilan na raw ang lumipat, pero marami pa rin ang piniling manatili roon. Nakatakda namang hakutin ang mga nasirang nicho ngayong araw. Noong September 28 nasira ang mga nicho at bumigay ang bahagi ng isang pader dahil sa paglambot ng lupa dulot ng pag-ulan. 5 bahay malapit sa sementeryo ang nadamay rito. 15 pulis ang tinambangan sa Barangay Landan sa Polomolok, South Cotabato noong Biyernes. Ayon sa pulisya, bago ito mangyari, nagsilbi ng warrant of arrest sa mga pulis sa isang Kim Gulili na may kasong frustrated murder. Ilang oras matapos dalhin ng suspect sa istasyon ng pulis, nakatanggap sila ng report na nagpaputok ng baril ang tiyuhin niyang si Bel Macantal. Agad daw pumunta sa lugar ang mga pulis at doon na sila pinaulanan ng bala ng ilang armadong lalaki. Wala namang sugatan sa insidente. Patuloy na tinutugis sa nakatakas si Macantal na ayon sa mga otoridad ay may standing warrant of arrest dahil sa mga kasong murder, frustrated murder at arson. Kinundina ng pamunuan ng Haro Cathedral ang ginawang vandalism sa enclosure ng imahe ni Nuestra Señora de la Candelaria na pinaniniwalaang mapaghimalang poon sa Iloilo City. Sa ulat ng Super Radyo Iloilo, may mga nagsulat ng kanilang mga hiling sa nasabing enclosure. Umiiyak namang humingi ng tawad ang isang debotong aminadong nagsulat sa enclosure. Nangako siyang tutulong sa paglilinis nito. Ayon sa direktor ng Archdiocese of Haro Social Communication Office na si Father Angelo Colada, may tamang lugar kung saan dapat inilalagay ang mga petisyon o dasal. Yan ang unang balita. James Agustin, Buong Puso, para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.